Mukhang gusto talagang tapatan ng Miami ang super team na meron ang Philadelphia 76ers ngayon ni LeBron at Jaylen Brown. Kakakuha lang nila kay Klay Thompson, nare-report naman ngayon yung mataas na interest ng mga to para subukang makuha si Jrue Holiday sa Portland kung pumasok yan sa buyout. Meron pang interesting araw etong si Nick Richards ngayon na possible maging backup center nila. Based na rin kasi sa report na interesado itong si Holiday sa buyout deal kung papayag ang Portland. Dahil pagkatapos makuha si Giannis, nagbago na ang kailangan ng Miami. Hindi na kailangan maghanap ng superstar scorer para maging centerpiece. Meron na silang Giannis, Bam Adebayo, Klay Thompson at Andrew Wiggins na potential starting lineup. Ang malaking tanong nga raw talaga ngayon, sino yung mag-organize kasi ng team offense nila? Yan yung kulang na nga lang raw sa mga to Kaya nakikita mismo na napaka-perfect ni Jrue Holiday kung sakali, defensively at half-court basketball. Si Holiday ang pwedeng magdala ng bola, si Klay ang spacing, shooting threat, si Wiggins ang magiging wing defender, si Giannis ang magiging primary offensive force at si Bam Adebayo yung versatile big nila. Hindi pa nangyayari, pinipinta na no? Kaya nauusog Yan yung reason kung bakit nakikita na malaki ang interest pa rin ng Miami na makakuha itong si Holiday ngayon. Umiingay rin kasi yan lalo dahil sa sinabi nitong si Jeff Tagg na NBA analyst na wag nga raw hayaan na makuha ng Miami si Holiday dahil paniguradong mas magiging malaking problema yan sa Eastern kung makuha pero mas realistic nga raw ang immediate move ng Miami. Sa report kasi may isa pang roster spot talaga ang Heat at plano nilang gamitin yan kung sakali para sa isang backup big. Si Nick Richard ang isa sa mga prominent candidate at may mutual interest din ayon kay Evan Sidery. May basketball wise din kasi malaki yung sense na to dahil may Bam Adebayo, Giannis at Bobby Portis. Pero kailangan nga raw ng mga to yung legit size kapag si Bam nasa power forward o versatile role. Kapag kailangan niyang magpahinga sa bench si Richard ang nakikitang possible magbigay ng rim protection, rebounding, size at vertical spacing nang hindi nga raw kailangan bigyan ng maraming offensive touches May reports rin na may actual idea na nabubuo sa Miami para kay Nick Richards pero ngayon wala pang formality offer sa kanya ayon kay Miami Herald reporter Barry Jackson kaya nag-aantay na lang malamang siguro yan. Si Brett Brown naman, hindi lang basta former Sixers coach, siya mismo kasi yung process era pa at kasama siya sa pag-develop kay Joel Embiid. Kaya ang reaction niya ngayon sa pagpunta ni LeBron sa Sixers, sobrang special nga raw talaga. Ang pinakamahalagang point niya dyan, tinawag niyang endorsement ang pagpili ni LeBron sa Philadelphia. Ibig sabihin, para kay Brown, hindi lang to simpleng free agent signing Pinili ni LeBron ang Sixers dahil kahit siya naniniwala na malaki ang chance para sa championship title. Samantalang si Bob Myers gumawa ng halos parehong argument dyan na mas mahirap nga raw para kay LeBron ang pagpunta sa Philadelphia kumpara bumalik sana sa Cleveland o Miami Heat dahil sobrang taas ng expectation at halos championship or bust ang narrative sa kanya dyan. Pinopoint out rin ni Brett Brown si Joel Embiid, hindi niya lang sinabing excited nga raw siya sa bagong roster ng Sixers Sinabi niyang masaya siya mismo para kay Embiid dahil pwede nga raw na yan na mismo ang pagkakataon niyan para maabot yung legacy sa Sixers. Dahil si Brown ang coach nung panahon na wala pang ganitong level ng supporting cast si Embiid Meron na siyang Tyrese Maxey, LeBron, Jaylen Brown. Nung panahon kasi ni Brett Brown bilang head coach, ang tanong madalas sa kanya nun, sino yung magiging third star kay Embiid? Ngayon, ang problema, kabaligtaran na. Paano pagsasama-samahin ni Nick Nurse yung napakaraming star sa lineup nila Dahil officially nakuha ng Sixers si Jaylen Brown kapalit ni Paul George at draft picks at mismong sinabi ng Philadelphia organization na excited silang makita siyang kasama si Embiid, Maxey at Edgecombe. Pagkatapos niyan, dumating pa si LeBron. Kaya based sa NBA report, ang potential starting five na binubuo ngayon sa Sixers may dalawang former MVP, Embiid at LeBron, isang Finals MVP, si Jaylen Brown, isang All-Star level na si Tyrese Maxey at rising star na si BJ Edgecombe. Kaya literal nga raw talaga na sobrang taas
ng expectation sa super team na to. Ang Sixers, isa talaga sa team na may pinakamataas na championship ceiling sa Eastern. Hindi naman nga raw guaranteed na championship agad, pero kung magiging healthy si Embiid, mas motivated si Jaylen Brown, mas efficient at effective na leader si LeBron ngayon, may aggressive pa rin si Maxey at development ni Edgecomb, magandang coaching system ni Nick Nurse, literal nga raw na magiging malaking problema sa kahit anong team sa Eastern Conference ang Sixers. Yan yung reason kung bakit naging mas compelling ang sinabi ni Bob Myers na hardest spot ang pinili ni LeBron. Hindi kasi siya pumunta sa isang team na komportable lang. Pumasok siya sa isang organization na ang expectation ngayon malinaw na walang excuse. Championship ang target. At yan mismo yung pinapakita sa reaction mismo nitong si former coach na si Brett Brown. Pagkatapos ng mahigit isang dekadang araw kasi na process, sa wakas nakita na niyan mismo ang Philadelphia roster na matagal niya nang gustong mabuo. Legit na championship caliber supporting cast para kay Joel Embiid. Sa recent analyst rankings actually show kung gaano kataas ang expectation talaga sa Sixers na may LeBron, Embiid at Brown. May projection pa na naglalagay sa kanila sa top 4 ng Eastern Conference, habang yung iba naman nasa 4th or 5th overall range lang eh. Ang common team kasi ng mga analyst dyan, napakataas ng ceiling nila lalo na kung healthy si Embiid, pero may concern pa rin tungkol sa health at chemistry. Si KCP naman yung nakikitang pwedeng maging glue guy ngayon sa Sixers. Kung ang tinutukoy nga raw sa post ni Kentavious, mas magiging valuable ang role niya sa argument dahil si KCP ang dating teammate ni LeBron sa 2020 Lakers championship team, kaya may familiarity siya sa kung paano gumagana ang championship level environment kasama si LeBron. Tapos sa recent Sixers coverage, specifically pinopoint dyan si KCP na malaking addition pagdating sa championship experience at malaking value siya sa pagpapalalim lalo ng bench nila. Sa Philadelphia kasi, hindi na kailangan ni KCP na maging 20 plus points scoring per game. Ang trabaho niya, gumawa ng bagay na hindi kailangan maging ball dominant. Yan ang reason kung bakit interesting yung addition niya ngayon sa Philadelphia. Meron pa rin kasi ang 38% sa 3 sa 6 na season niya, habang ang career niya na nasa 36% pa rin sa 3. Ang importante pangaraw dyan, meron siyang 67 career playoffs game at 11 finals game. Lahat pa ng final appearance niya, nasa starting siya. Kaya nakikita pa rin na sobrang laki ng magiging role niya ngayon sa Sixers. Kaya siya yung magiging glue guy sa lineup ng mga to ngayon. At yan mismo yung nakikita kasi ng mga analyst. Kaya possible, sobrang laki talaga ng magiging value ng role nitong si KCP ngayon. At mukhang iyan din yung nakikita ng organization kung bakit siya kinuha sa free agency. May championship DNA at malaki yung playoffs experience niya na makakatulong para dito kay LeBron at Jaylen Brown, at magiging addition para mas lalong lumalim talaga ang bench depth nila eh. At nakikitang siya yung possible magkaroon talaga ng malaking role dyan.